Una sa ating balita, sino nagsampa ng cyber libel kay Chavit Singson? Pangalawa, sa ating balita, may dumagdag sa prosecution team sa impeachment ni VP Sara. At pangatlo, ayon kay Banat by BBM Senators, pinipigilan makapasok ang 18 ex-Marines. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Isang malaking balita ang pumutok matapos maaresto ang dating Ilocos Sur Governor na si Luis Chavit Singson dahil sa kasong cyber libel. Ayon sa mga unang ulat, inaresto si Singson sa kanyang residence sa isang gated village sa Barangay Ugong Norte, Quezon City, base sa warrant na inilabas ng Regional Trial Court ng Vigan City, Branch 21. Ang kaso ay may kaugnayan umano sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at itinakda ng korte ang piyansa sa halagang 60,000 pesos. Pero dito nagsimula ang malaking tanong ng publiko. Ano ba ang eksaktong sinabi ni Chavit Singson na naging dahilan ng cyber libel case? At sino ba talaga ang nagreklamo laban sa kanya? Sa ngayon, wala pang malinaw na inilalabas na detalye ang mga otoridad tungkol sa mismong post, statement o video na pinanggalingan ng cyber libel complaint. Hindi rin pa opisyal na pinapangalanan sa mga report kung sino ang complainant. Ibig sabihin, may kaso at may warrant, pero ang ugat ng reklamo, kung anong salita, paratang o online statement ang tinutukoy, ay hindi pa lubusang bukas sa publiko. Ayon naman sa isang kamag-anak ni Singson, hindi raw ito basta-basta inaresto sa bahay, kundi kusang pumunta sa police station at agad na nag-post ng bail. Pero kahit nakapagpiyansa na siya, hindi dito natapos ang usapin. Sa panayam kay Singson, sinabi niya na ang kasong ito ay bahagi umano ng political harassment laban sa kanya. Para sa kanya, may mga taong gustong patahimikin siya dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa umano'y corruption, lalo na sa flood control issue. Hindi pinangalanan ni Singson ang complainant, pero sinabi niya na ang taong nasa likod ng kaso ay minsan na raw humingi ng tulong sa kanya. Ayon kay Singson, tinulungan daw niya ang taong ito, pero kalaunan ay tinalikuran pa raw siya. Sinabi rin niya na kung sino man ang complainant, ito raw ay bad person. Gayunpaman, mahalagang linawin na ito ay pahayag ni Singson at hindi pa kumpirmadong detalye mula sa korte o sa police report. Sa kanyang mga pahayag, ikinonekta ni Singson ang cyber libel case sa mas malaking issue ng korupsyon. Binanggit niya ang usapin tungkol sa flood control projects, umano'y pagnanakaw sa pondo ng bayan, at ang kanyang panawagan na imbestigahan kung saan napunta ang pera ng publiko. Ayon sa kanya, habang lumalakas ang kanyang panawagan para sa investigasyon, doon naman daw nagsimula ang mga hakbang para siya ay idiskredito at takutin. Sinabi rin ni Singson na kung ang pagtatanong kung saan napunta ang pera ng bayan ay sapat na para kasuhan siya ng cyber libel, ibig sabihin daw ay tinatamaan ang mga dapat matamaan. Para sa kanya, ang kasong ito ay hindi lamang simpleng legal issue, kundi bahagi raw ng pagtatangka na pigilan siyang magsalita laban sa mga taong sangkot sa umano'y malawakang korupsyon. Pero sa gitna ng mga maaanghang na pahayag ni Singson, nananatiling mahalaga ang isang punto. Hindi pa malinaw sa publiko kung ano ang mismong statement na tinuturing na cyber libelous. Sa cyber libel, karaniwang pinag-uusapan dito ang online post, video, comment o pahayag na sinasabing nakakasira sa reputasyon ng isang tao. Pero hanggat hindi inilalabas ang complaint, affidavit o court documents, hindi pa masasabi ng tiyak kung aling statement ni Singson ang naging basehan ng kaso. Sa ngayon, dalawang bagay pa lang ang malinaw. Una, may warrant na inilabas laban kay Chavit Singson kaugnay ng cyber libel case at nakapagpiyansa na siya. Ikalawa, itinanggi ni Singson na dapat siyang patahimikin at sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang kanyang panawagan para imbestigahan ang umano'y korupsyon sa flood control funds. Mainit na naman ang usapin sa politika matapos ibunyag ng kampo ng House Prosecution na lalo pang lumalakas ang kanilang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Jervil Luistro, hindi lang simpleng legal team ang binubuo nila ngayon dahil sunod-sunod daw ang pagpasok ng mga kilalang private lawyers na gustong tumulong sa prosecution. Ang mas matindi pa rito, kinumpirma rin niya na nasa halos 25 witnesses na ang kanilang ihahain para suportahan ang 4 na articles of impeachment.
Pero habang lumalakas ang prosecution, lumulutang naman ang isang kontrobersyal na tanong. Mababawasan ba ang bilang ng boto na kailangan para makonvict ang Vice President? Sa panayam sa Balitapatan ng DZMM Teleradyo, sinabi ni Representative Luistro na ang mga private prosecutor na sumasali sa kanilang team ay mga batikang abogado. Kabilang daw sa mga ito ang mga kilala sa larangan ng tax, banking laws, commercial disputes, arbitration at trial practice. Para kay Luistro, hindi lang ito basta dagdag lakas sa kaso. Para sa kanya, validation daw ito na may mga eksperto sa batas na naniniwala sa posisyon ng House of Representatives. Nilinaw din niya ang naging pahayag ni Attorney Lorna Kapunan tungkol sa payback time. Ayon kay Luistro, hindi raw ito nangangahulugan ng personal na paghihiganti. Ang ibig sabihin daw nito ay panahon na para ang mga mahuhusay na abogado ay maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng paglahok sa impeachment trial. Sa madaling sabi, ang punto ng prosecution, voluntaryo ang pagsali ng mga private lawyers. Wala raw silang kikitain at ginagawa raw nila ito dahil naniniwala sila sa laban ng House. Pero hindi lang mga abogado ang laman ng usapan. Kinumpirma rin ni Luistro na mukhang final na ang listahan ng halos 25 witnesses na isasama sa pre-trial brief ng prosecution. Ang mga testigong ito raw ang gagamitin upang suportahan ang 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isa sa mga tinanong sa kanya ay kung kasama ba sa listahan si former Senator Antonio Trillanes. Ang sagot ni Luistro, oo, kasama raw siya sa 25 witnesses. Tinanong din kung kasama si Ramil Madriaga. At ayon kay Luistro, pinag-uusapan pa raw ito pero initially kasama rin siya sa listahan. Dito, nagsisimulang maging mas mabigat ang usapan. Dahil kapag trial na ang pinag-uusapan, hindi lang testimonya ang mahalaga. Mahalaga rin kung paano ipapakita ang ebidensya, sino ang haharap, at paano kukumbinsihin ang impeachment court. Ayon kay Luistro, malinaw sa rules na ang lead pa rin ay ang House prosecutors, habang ang private prosecutors ay tutulong. Pero dahil eksperto sa trial ang mga private lawyer, sinabi niyang makikinig sila sa legal strategy ng mga ito pagdating sa presentation ng evidence. Sa kabilang banda, lumabas din sa panayam ang usapin ng bilang ng boto sa Senado. Tradisyonal na sinasabi na kailangan ng 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Senado para makonvict ang isang impeached official. Sa 24 senators, kadalasan itong binibilang bilang 16 votes. Pero ayon sa diskusyon, may pananaw na kung ang isang senador ay suspended, detained, nasa abroad, nagtatago o hindi kayang gampanan ang tungkulin bilang senador, pwedeng hindi raw siya bilangin sa quorum at threshold. Dito pumasok ang halimbawa ni Senator Jinggoy Estrada na may kinakaharap na kaso. Tinanong si Luistro kung sang-ayon siya sa pananaw na kung ang isang senador ay facing plunder case at maaaring masuspend kahit wala pang conviction, pwedeng mabawasan ang bilang na kailangan para makonvict. Sagot ni Luistro, sang-ayon daw siya sa prinsipyong iyon pero nilinaw niyang ito ay kanyang pananaw. Ayon sa kanya, kung ang mandato ng senador ay kumatawan sa sambayan ng Pilipino, paano raw ito magagawa kung ang isang senador ay nakakulong, nasa ospital, nasa ibang bansa o nagtatago? Mahalagang tandaan dito na ito ay posisyon at interpretasyon ng prosecution side at posibleng kontrahin ito ng kabilang kampo o dalhin pa sa Supreme Court. Kaya hindi pa ito automatic na batas o final ruling. Pero kung susundin ang ganitong argumento, posibleng bumaba ang threshold mula 16, depende kung ilan ang hindi bibilangin. Ibig sabihin, pwedeng maging 15, 14 o mas mababa pa ang kailangan, depende sa magiging legal interpretation at desisyon ng tamang otoridad. Samantala, tinanong din si Luistro kung nangangamba ba sila na ma-derail o maantala ang impeachment trial dahil sa patuloy na gulo sa Senate leadership. Ayon sa kanya, hindi raw sila nangangamba. Sinabi niyang positibo sila na magtutuloy-tuloy ang proseso dahil nakatanggap na raw sila ng official notice na pirmado ng presiding officer, si Acting Senate President Win Gatchalian. Nakasaad daw sa notice ang deadline ng filing ng pre-trial brief sa June 15 at ang first pre-trial conference sa June 18. Ayon pa kay Luistro, sa pre-trial conference pag-uusapan ang trial dates ng impeachment trial. Kaya kahit wala pa raw final notice para sa mismong trial dates, umaasa ang prosecution na doon na ito mafa-finalize.
Para sa kanila, may basehan ang change of leadership sa Senado at kinikilala na raw si Acting Senate President Gatchalian ng House Executive at ilang government agencies. Isa pang mahalagang punto sa panayam ay ang language ng impeachment trial. Iminungkahi na sana ay gawing mas Tagalog o Pilipino ang mga bahagi ng paglilitis para mas maintindihan ng ordinaryong Pilipino. Sang-ayon dito si Luistro. Ayon sa kanya, dahil constitutional process ito at para sa sambayan ng Pilipino, dapat malinaw sa publiko ang nangyayari. Gusto raw nilang i-manifest sa pre-trial conference na payagan o i-encourage ang mga abogado na magsalita sa Pilipino kapag kaya naman itong gawin. Mainit na naman ang usapan sa Senado matapos sabihin ni Banatbay na ang tinatawag na Brave 18 o ang grupo ng umano'y dating Marines na gustong magsalita sa Blue Ribbon hearing ay tila napigilan daw makapasok at makapagbigay ng kanilang nalalaman. Ayon sa kanya, hindi ordinaryong issue ang nangyari dahil may lumabas umanong kwento na may security threat daw laban sa Senado. Pero ang tanong, kung ang mga taong ito raw ang gustong magsalita sa hearing, bakit sila ang magpaplano ng gulo na mismong magiging dahilan para hindi sila makapagsalita? Sa kanyang paliwanag, sinabi ni Banatbay na matagal na raw binabantayan at bina-background check ang grupo, pati na umano ang kanilang galaw at mga kasama. Kaya para sa kanya, mahirap paniwalaan na ang mga ito pa raw ang gagawa ng banta laban sa Senado, lalo na kung alam nilang sila rin ang unang mapagbibintangan. Kung totoo ngang may bantang pasabugin o guluhin ang Senado, dapat malinaw ang motibo. Pero sa pananaw ni Banatbay, wala raw siyang makitang dahilan kung bakit gagawin iyon ng Brave 18. Dahil ang epekto mismo ng threat ay naudlot o na-delay ang pagkakataon nilang magsalita sa Blue Ribbon hearing. Dito na pumasok ang mas malaking duda. Ayon kay Banatbay, posibleng ang tunay na nakinabang sa nangyaring security issue ay hindi ang Brave 18, kundi ang mga ayaw daw na matuloy ang kanilang testimony. Hindi niya direktang pinatunayan ito bilang fact, pero malinaw sa kanyang commentary na kinukwestiyon niya kung sino ang may dahilan para pigilan ang hearing at sino ang matatakot sa posibleng ilalabas ng mga dating Marines. Para sa kanya, kung ang layunin ng Brave 18 ay ilahad ang kanilang nalalaman, hindi makatuwirang sila rin ang gagawa ng dahilan para isara, higpitan o guluhin ang Senado. Ayon pa kay Banatbay, dumating daw ang grupo sa Senado pero hinaharang sila sa gate ng ilang oras. Sinabi niya rin na nang umakyat ang grupo para sa isang press conference, biglang nag-adjourn umano ang meeting o hearing ng kabilang panig. Dahil dito, lumakas ang duda niya na may mga senador daw na ayaw silang makapasok o makapagsalita. Pero sa puntong ito, mahalagang linawin. Ito ay pahayag at interpretasyon ni Banatbay. Wala pa itong final na ruling mula sa korte o opisyal na investigasyon na nagsasabing sinadyang pigilan ang Brave 18 dahil sa kanilang testimony. Sa huli, ang issue ay hindi lang tungkol sa kung sino ang pumasok o hindi pumasok sa Senado. Ang mas malaking tanong ngayon, may totoong threat ba o ginamit lang ang salitang security threat para mapigilan ang isang sensitibong pagdinig? Ayon kay Banatbay, dapat pag-isipan ng publiko kung sino ang may motibo, sino ang makikinabang, at bakit biglang naging issue ang seguridad sa panahong may mga testigong gustong magsalita, habang wala pang malinaw na ebidensya na nanatili itong isang malaking palaisipan sa gitna ng banggaan sa Senado. Definitely, Danny, no? Baka hindi lang hanggang second yan. Baka may third batch pa. Okay. Because as a matter of fact, they keep on coming. And alam mo, Danny, more than the legal support, no? Na ine-extend nila sa amin in this impeachment trial. This is really very fulfilling in a way that it validates na tama ang nagiging posisyon ng House of Representatives. All of these lawyers are abogado de Campanilla, no? And they are doing this on a voluntary basis, no? Wala silang kikitain dito except for the fact na naniniwala sila sa ipinaglalaban ng House of Representatives, no? So indeed, this is a validation na tama ang ipinaglalaban ng House of Representatives, and that is why these prominent lawyers, these seasoned lawyers, on a voluntary basis, they keep on coming to become part of the prosecution team. Ang palaging sinasabi nila, Danny,
para sa bayan nito, no? And I want to clarify yung sinabi kahapon ni Attorney Capuna na it's payback time. Ang ibig sabihin po niya ng payback time is panahon na para ito namang magagaling na abogadong ito ang magserbisyo sa bayan. Okay. That's what she meant, no? Okay. So napaka-overwhelming nga anong kanyang sinabi rin, no? At lahat ho kasi ito mga prominent, sinasabi ko nga sa partner ko, galing ng PECA Bar, galing ng Lorna Kapunang Castillo Office, galing pa nga ng ACTRA yung iba dyan na ngayon ay ibang law firm na, tapos yung grupo nga ng sa legal law, yung kay Amando Ligutan, kilalang kilala din yun. Pero for now, ano ho ba ang masasabi nyo na ibig sabihin, ang lumulutang ibig sabihin 25 witnesses. So nag-agree na kayo na itong 25 will be very crucial in terms of syempre live stream na magiging malaki ang magiging maitutulong nito sa takbo ng trial. Definitely, Danny, no? Yung 25 mukhang yun na yung final namin. And kahapon, final na? bago kami naghiwa-hiwalay, we even browsed yung aming pre-trial brief na ifa-file namin ng Monday, and it seems to us na final na tayo doon sa more or less 25 witnesses which will be presented in support of the 4 articles of impeachment. Representative, meron po kayo ngayon, di ba, dati na mga initial na diskarte po ninyo kung paano nyo po ito gagawin, itong laban po nyo sa impeachment trial. Ngayon po na may pumasok po tayo ngayon na dekalibre pong mga private prosecutors, may mga changes po ba tayong gagawin on how we're gonna present the pieces of evidence once trial proceeds? Articles of impeachment, yung paano presentation. Well, definitely, no? Consensus is always being reached between the public prosecutor and the House prosecutors, the public and the private. Although it is very clear, ang lead talaga ay ang House prosecutors assisting ang mga private prosecutors. That's under the rules, no? But in recognition of their competence in trials, definitely we are deferring to them when it comes to legal strategy on how to present all the pieces of evidence for the prosecution. However, we cannot discuss in detail about this evidence, no, Danny and Liza. But definitely, we are confident that the legal strategies which the prosecution is using will definitely help us establish what needs to be established, most especially these 4 articles of impeachment. Kung Jervil, ito ba sa itong 25 witnesses, kabilang na ba dito si kasi sinasabi niya posible mayroon pa siya mga ibang pasabog na gagawin at mayroon pang revelation. Si former Senator Trillanes, kasama siya dyan? Ito naman nasabi ko na, no? Is part of the 25 witness which will be submitted through the pre-trial brief which will be filed this coming Monday. Okay, and si Madriaga is he being considered? Well, about Madriaga, there are still discussions, no? But initially, kasama din siya dito sa 25 witnesses. Okay. Ma'am, bago ko makalimutan ito very important lang at gusto ko talaga liwanagin ninyo, no, ang pananaw ninyo kasi nakausap ko rin si Antonio Carpio, no, si Justice Antonio Carpio. Kahapon nakausap din namin dito sa Balitapatan si Attorney Roy, no, si Jude Roy. Syempre siya din ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at nakausap ko rin alam ko si Dean Mel Santamaria. They have this opinion that if ever a sitting senator daw who is facing charge of plunder and with no conviction yet may be suspended and should not be allowed to participate. So ibig sabihin yung threshold na 16 to convict might be reduced. Sabi niya should be reduced. Parang feeling nila it should be hindi na kailangan 16, it could be 15. Well, we're talking about the case of Jingo Estrada. Do you share that view? Yes, Danny. As a matter of fact, in addition to the laws which were shared by retired Justice Carpio, kasi 'di ba, nasa plunder law na 'yan, nasa anti-graft and corrupt practices law na 'yan, na kapag may kaso, suspended din ang public official, 'di ba? In addition to that, let us remember, kaya tayo may mga senador is because they are representing the interest of the Filipino people. Okay. So ang question ko, kung nakakulong,
hindi nakaka-attend ng trial. Oo. How can you say that he is representing the interest of the Filipino people? I think there's only one way on how you can represent the interest of the Filipino people as a senator. Mag-attend ka ng session, mag-attend ka ng trial, and that's how you represent the interest of the Filipino people.